Congressman, una muna, ano po ang reaksyon ninyo doon po sa balita na sinasabi nga po nitong si Ombudsman Boying Remulla na posibleng maging witness po itong si dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa kaso po sa flood control? Mm. Walang inanunsyo nila ay meron na raw kasunduan at pinadismiss na raw or pinadischarge na raw si Bono bilang respondent dun sa plunder and graft case na kinakaharap niya, no? So hindi na lang, parang hindi na lang ito balak kung hindi apparently meron ng kasunduan. So ang una nating panawagan kay Ombudsman ay ilahad publicly ano ba yung nilalaman ng kasunduan na to. Ibig ba sabihin nito ay meron ng immunity from suit itong si former Secretary Bonoan at ano ang kapalit, no? Alam natin si former DPWH Sec Roberto Bernardo parang may ganyang kasunduan with the ombudsman. Pero at least doon bago siya binigyan ng immunity ay or kasabay nung pagbigay sa kanya ng immunity meron siyang affidavit, mga affidavit na sinadmit at narinig natin yung nilalaman ng kanyang affidavit through the Blue Ribbon Committee hearing sa Senate, no? So at doon marami siyang mga tinuro at diniinan from mga senators to iba't ibang mga DPWH officials and so on. Pero dito wala talaga tayong ka-idea kung bakit binigyan ng meron ng ganitong kasunduan, lalo pa at siya ang secretary ng DPWH, no? Isa siya sa mga pinaka-responsable sa flood control corruption issue dahil sa ilalim niya pinahintulutan niya yung allocables, no, yung PBM parametric formula, yung sistema ng paghahati-hati ng infrastructure budget ng DPWH sa iba't ibang mga kongresista, senador at maging kabinete at presidente mismo. At si Yusek Bernardo inilahad na of course direktang nakinabang din si former Secretary Bonoan, meron siyang sariling mga insertions tapos 5 billion annually daw ang pinaghahatian nilang kickbacks from infrastructure projects sa 3 taon na nanungkulan siya. So kaya nagtataka nga tayo bakit bilang isa sa mga pinaka-responsable siya ngayon ang bibigyan ng immunity. Ano ba yung mailalahad niya para ma-justify ito? Oo. Ang sinasabi po kahapon ni Ombudsman Boying Remulla, very important daw po itong testimonya ni Bonoan para daw po sa takbo ng institusyon ng buong DPWH. Kayo po ba sang-ayon doon sa sinasabi niya or parang pakiramdam niyo okay naman na yung mga nailahad ni Yusek Bernardo? Yeah, kung yung kaugnay lang sa mga internal na nangyari sa DPWH, no, kaugnay dito sa flood control corruption ay napakadetalyado na nung paglalahad ni Yusek Bernardo at maging nang yumaong at least yung nalaman natin, no, tungkol sa flood control from the files, the records of the US Yusek Cabral, no, Catalina Cabral. So para sa akin may halaga lang siguro ang magiging testimonya ni Bonoan bilang isa sa mga pinakamalaking isda kung ang testimonya niya ay magtuturo sa mas malaki pang isda kaysa sa kanya. No, ibig sabihin nito, cabinet secretary siya, edi sino pa ba ang mas malaki sa kanya? Kasama na diyan ang pangulo, no? Si Yusek Bernardo mismo, at least ayon kay Senator Lacson, ay may testimonya na nagdiin mismo sa pangulo. Si Bernardo yung nagsabi, if we recall, na nag-deliver siya ng at least 8 billion pesos na commitment para sa Pangulo sa pamamagitan ng dalawang Yusek, sina Bersamin at Olivar. Batay ito sa 100 billion worth of
insertion sa 2025 budget na inutos umano ng Pangulo. Pero kahit yun, hindi talaga pinursue ng Blue Ribbon Committee under Senator Lacson, maging ng ICI or ng Ombudsman. So, kaya kailangan i-disclose ang terms ng agreement na ito. Otherwise, nangangamoy talaga yung agreement. No? So, simply said, Congressman, Yes. opo, pakisimplify po natin to. Dito po sa sinasabi po na pagiging state witness itong si Bonoan, may agam-agam kayo. Definitely. And I think ang tayong lahat, no, may agam-agam. Mhm. Ayaw natin mangyari na parang yung nakikita na natin ngayon na mukhang negotiable ang accountability kapag kakampi, kahit may ebidensyang involved ka, pwedeng isang tabi muna to. Kaya pagka kaaway naman sa politika, madidiinan. No? So in this case, napakahalaga ng papel ni Bonoan bilang former secretary ng DPWH. Mhm. Dapat isa siya sa mga pinaka accountable sa flood control corruption. Pero ngayon, bakit dapat lang questionin natin bakit siya ang bibigyan ng apparently ng immunity. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.